na tinestify mo kanina? Yes po, may mga activities na pareho po. Mga meetings, mga attendance po sa iba-ibang events. Tree planting, meetings, award ceremony, etc. Madam Witness. Opo. Okay. Sinabi mo rin kanina na hindi ito compliant sa joint circular. Dito sa mga sinabit na in-identify mo, compliant na ba to sa joint circular? Hindi pa din po naipakita sa mga dokumentong ito yung particular accomplishment na will warrant the payment of rewards. Pero on clarification of the presiding officer, tinanong kung ano ang hindi compliant. Yung pagkaroon ba ng tree planting o yung sinasabi nilang activity in connection with confidential funds. Sa tree planting na yan, anong nakikita mo na activity in connection with alleged surveillance? Yun po kasi nakalagay dun sa certification, nagkakaroon po sila ng surveillance activities before yung mga activities na ito. Yes. Pero based po kasi sa evaluation ko, hindi po kasi napakita dito kung ano yung particular accomplishment that will warrant the payment of rewards. Gaya po sa isang activity na nakalagay nga po, ang probable threat is yung sa CTG, mga NPA, ganyan po. Hindi po makita sa mga dokumentong ito na itong probable threats na to, ano yung naging successful result? Meron bang nahuli na sa mga ito, ganun po yung hinahanap namin as support sa payment of rewards. Pero itong sinasabi mong evidence of success, ilan ang NPA o ilan ang terorista, ilan ang komunistang nahuli. Hindi ba yan confidential information na hindi dapat nila i-divulge, Madam Witness? Sa COA po kasi, hinihingi po namin yun para mapatunayan talaga na naging totoo yung payment of rewards. So hindi pwedeng sabihin na, hindi natin pwedeng i-divulge kasi confidential yan. Kailangan pa rin, under the joint circular, na mapatunayan yung success ng panggastos ng confidential funds sa resulta na sinasabi ng nabawasan ng terorista, nabawasan ng insurgency. Kailangan pa rin document, Madam Witness? Yes po, para po mapatunayan yung pagbibigay ng payment of rewards. After itong Office of the Vice President's response in relation sa third quarter expenditure, February 6 to September 30, 2023. At saka sa first and second quarter. Ano nangyari? What happened next after all of this response of the Office of the Vice President for the 3 quarters? During po the evaluation ng responses sa dalawang AOM, nagkaroon po ng Committee on Good Government and Public Accountability hearings po noong November 2024. At dito po nagkaroon ng statement si Ms. Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer ng OBP, na by the directive of VP Sara, binibigay po niya ang cash advance for confidential fund kay Colonel Raymond Dante Pila Chica. Before we go into that, Your Honor, please, Presiding Officer, this witness alluded or has testified that there was a Committee on Good Government and Public Accountability, CGGPA hearing. Kailan to? November 2024 po. Yes. For the understanding and appreciation of this honorable court, this was subject of a motion for judicial notice of the prosecution and the transcripts of that hearing as to its actual occurrence, as to what transpired, Your Honor, have been subject of judicial notice. Your Honor, Mr. Witness, Madam Witness, sinabi mo na nag-testify si Ms. Gina Acosta. Nandun ka ba sa hearing na yon? Yes po, nandun po ako sa hearing na yun. Bakit ka nandun sa hearing na yon? Kasama po ako sa resource persons from COA na umattend po doon. Nasupina ka ba? Yes po. Bakit ka sinupina? Kasi ako po yung staff na nag-conduct ng evaluation po ng mga documents na sinubmit in relation sa liquidation ng confidential fund ng OBP at DepEd. Okay, and you said that in that hearing of the Committee on Good Government and Public Accountability, nag-testify ang isang Miss Gina Acosta. Ito pang Miss Gina Acosta, yung sinabi mo kanina na Chief of Staff. Hindi. SDO ng Office of the Vice President? Yes po, si Ms. Gina Acosta po. At nakilala mo siya sa hearing na yon, na nandun talaga siya. Opo, nagpakilala po siya. Nagpakilala siya sa'yo. Hindi po, dun sa hearing po. Sa Kaya hearing. na-identify ko po na siya po yun. And anong sinabi niya? Anong narinig mong sinabi niya sa hearing na yan? Na by the directive po of BP Sara, binibigay niya kay Colonel Raymond Dante Pila Chica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group, yung cash advance po for confidential fund. Na sinabi kay Gina Acosta ng Vice President na ibigay niya kay isang Colonel La Chica. Sino itong Colonel La Chica? Siya po yung head ng Vice Presidential and Security Group po nung time na yun. Itong Colonel La Chica, hindi siya Senior Disbursement Officer? Hindi po Special Disbursement Officer? Hindi po siya ang SDO. Ano ang kinalaman ng isang head ng security sa disbursement
ng confidential funds, kung alam mo? Under po kasi sa joint circular, nakalagay po doon na sa responsibility ng SDO na siya yung magdi-disburse ng cash advance. And meron din pong provision under 6.1.1 na hindi under no circumstance shall cash advance for confidential fund be transferred from one accountable to another po. So, kung ano ang nakalagay sa circular na yan, 6.1.1, yun lang dapat ang officer na dapat mag-disburse ng pondo. Yes po, si SDO lang po. E paano kung ang Vice President mismo, Vice President, yung head ng agency, ang siya mismo nag-instruct kay Ma'am Gina Acosta, na bagay ni Gina Acosta, kanyang SDO, kay Colonel La Chica. Tama ba yun sa palagay ninyo o sa evaluation ninyo, Madam Witness? Kindly turn on the mic of the counsel for respondent, Tech. And why is it off? Hello. The witness is incompetent to answer that question. If she knows, counsel, witness may answer. Under If po, you know, Celine. If you don't, you can also say so. okay po, thank you po, Your Honor. Under po kasi sa joint circular, it is the SDO na mag-disburse ng cash advance. And ang participation po dito ng head of agency is to oversee, kasama po sa responsibility niya, to oversee the agency-wide use ng kung paano po ginagamit ang confidential fund. So ang sagot sa tanong ay, ang tanong ko ngayon, sa sinabi mo, sa palagay mo, bakit ka nabahala na si Ms. Acosta? Your Honor, I have not yet Let the asked the question. counsel finish her question. Counsel for respondent. Why does it concern you, as you stated, that Ms. Acosta admitted to transferring the confidential funds Your Honor, to please. Colonel La Chica? Are you done, Attorney Kupunan? Yes, Your Honor. Yes, counsel for Your Honor, respondent. the witness did not say that she was concerned about it. So that's the leading question. Misleading, sorry. Kindly reform, counsel. You already established that the witness heard Gina Acosta under oath testify that she was instructed by the Vice President to give the funds to What observation or significance did you draw from the admission by Ms. Acosta in this Committee on Good Government and Public Accountability hearing? What observation or significance did you draw personally from this admission? This is a direct violation po ng joint circular, specifically yung item 6.1.1 po. Again, 6.1.1. Are you familiar? Are you competent to testify on what 6.1.1 is? Yes po. Bakit? Kasi po, ang nakalagay dito is hindi po pwedeng ibigay ito ng SDO sa ibang officer po. Your Honor, please. counsel for respondent. The question is unresponsive, Your Honor. She was asked, why are you competent to testify on 6.1.1? The answer rather is unresponsive. Witness is directed to answer yes or no. If she is competent, she's going ahead of the horse. Yes po, kasi ang basis po ng audit namin is the joint circular. Okay. Attorney Kapunan, you may proceed. What next did you do in relation to the liquidation of the OVP's confidential funds after this committee hearing? After po the committee hearing, together after din po na ma-evaluate yung mga liquidation documents and yung mga responses, I drafted po a notice of disallowance and sinabit ko po ito sa aking division chief for her review. Okay. So ikaw mismo ang nag-draft ng notice of disallowance? Yes po. Anong basis nito? Itong notice of disallowance? Ang una po is yung yung kanina pong nabanggit ko na yung directive ni BP Sara na ibigay ni Ms. Gina Acosta yung cash advance for CF kay Colonel La Chica, which is violation of under 6.1.1 of the joint circular. And after the evaluation po nung responses, the amount of 261,300,000 was also disallowed kasi nga po yung payment of rewards amounting to 62 million were not supported with documents evidencing success. And yung purchases po nila ng supplies and provision of medical and food aid in a total amount of 199 million. Based on the acknowledgement receipts po, hindi ma-ascertain na these are for purchase of supplies. Kaya po nanghingi ako ng additional documents po. And yung pang-apat po is based sa evaluation ng mga acknowledgement receipts for the third quarter, may disbursement po doon for purchase of information na nabayaran before ma-release yung cash advance na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Okay. So yung dahil dito sa mga reasons na yan, nag-issue ka ng notice of disallowance. If shown to you, itong notice, will you be able to identify the same? Opo.
Your Honor, please, can we ask Attorney De La Cruz? to Assistant show? counsel may approach. This has been remarked as Exhibit P-1-13-F, Your Honor, for the prosecution. And for the record, respondents 1-9. Please proceed, counsel. Yes, Your Honor. Again, for the record, this is likewise Respondent's Exhibit, the same as prosecution, which, again, they refuse to stipulate on. How much, Madam Witness, was